Balikan naman natin si Alan Domingo ng GMA Cebu. Alan, kamusta kayo dyan? Yes, Igan, bakas pa rin sa ating mga kababayan ang matinding takot at pagamba sa 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa Kabisayaan kahapon. Ganito ang sitwasyon sa Kapitolyo nang madama ang malakas na lindol dito sa lalawigan. Nagtakbuhan ang mga empleyado at mga kasapi ng media palabas ng building matapos yumanig ang 6.8 na lindol. Kahit sina Governor Gwen Garcia at Ilocos Norte Governor Amy Marcos na nagsasagawa ng briefing sa Kapitolyo ay lumabas na rin. Pinauwi rin kaagad ang mga empleyado ng Legislative Building dahil nakitaan ito ng mga bitak. Dahil dito walang sesyon na idinaos ang sangguniang panlalawigan. Hindi rin pinahihintulutan na magkapasok ang mga tao sa Palace of Justice matapos ang lindol. It was good. Everybody stayed calm here in the provincial capital, including the media. Although you walked very fast to get out of the building. They're just checking that the dome's still there. Yes, that's true. Inumdumi ako, nagikat-kat. So, historic na. Akala ko nasa Ilocos pa ako eh. Dahil I know that in Cebu this is very unusual weather, and I was very, very impressed by the staff and the entire provincial government staying so calm. Samantala sa Cebu City Hall, nagtakbuhan din palabas ang lahat ng mga empleyado at ang mga taong may transaksyon sa loob ng nasabing edipisyo. Parang inalon daw ang building sa loob ng ilang segundo. Ang Gutierrez Building kung saan nalagay ang Office of the City Markets at iba pang mga tanggapan ng Office of the Mayor, nagkabitak ang dingding at nabasag ang iilang tiles. Samantala, nagpanik ang mga tao dahil sa balitang magkakaroon ng tsunami. Karamihan sa may mga sasakyan ay dala-dala ang mga gamit papuntang bulubunduking bahagi ng syudad. Sa kuha naman na ito ni Jose Gutierrez sa panulukan ng Osmeña Boulevard at Santiago Street, makikita ang panik ng mga tao. Nagpanik din ang mga taga-barangay Tipadilla sa Cebu City matapos ang lindol. Kuha naman ito ni Katrina Cho. Igan, may mga naranasan pa rin tayong pagyanig. Mula kahapon hanggang alas 5 ngayon lang umaga, merong 691 na aftershocks ang naitala ng PHIVOLCS. Samantala, inantabayanan din natin ang official statement ng Department of Education kung mag-resume ba sila ng klase sa araw na ito matapos sinuspindi kahapon. Bagamat may mga paralanan na nagpahayag na tuloy ang regular classes nila ngayong araw na ito. Igan? Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Cebu.